Who are you supposed to be? Queen of England? Steve Rogers sent me. The name's Captain Carter. Welcome back to M-Stream. Narito na po ang breakdown ng Marvel's What If Episode 1. Dala ang katanungang, paano kung si Peggy Carter ang naging super soldier at hindi si Steve Rogers? At bonus pa ang paano kung si Steve Rogers ang unang Iron Man. Ating breakdown ang bawat episode ng Marvel's What If. Stick with me. Simulan na po natin. Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Nagsimula ang opening sa Marvel Studio logo at uta-uta ito naging cartoonish. Ipinapahiwatig na parte pa rin ito ng MCU kahit na animated series. Ang nagboses kay Uatu, The Watcher, ay si Jeffrey Wright. Nabanggit dito ang time, space at reality at sila ang counterpart ng tatlong Infinity Stones. At nangangahulugan na ang bawat series ay may iba't ibang karakter at tauhan sa ibang oras, sa ibang space at magkaibang realidad. Sa mga hindi nakakaalam, ang The Watchers ay sila ang ilan sa mga nag-oobserba at pinapanood ang mga nangyayari sa multiverse at si Uatu ang nag-oobserba sa planet Earth. Kaya siya ang nagkukwento dito. Kung matatandaan nyo, may ilang Watchers na nakita tayo sa Guardians of the Galaxy Volume 2. Habang kasama si Stan Lee. Nakita natin itong basag na frame na may iba't ibang eksena sa buong season. At napunta tayo dito sa panahon ni Captain Carter. Nakita natin itong eksena na katulad rin na nangyari sa unang pelikula ni Captain America. Ang animation quality ng What If episode ay simple pero binigyan nila ng buhay ang bawat karakter. Ang gumanap kay Carter sa live action ay siya rin ang nagboses. Kaso, ang nagboses kay Steve dito ay si Joss Keaton. Kaboses pa rin naman, Stanley Tucci at si Dominic Cooper ay nagbabalik rin para sa kanilang mga karakter. At dito nagbago ang kabanata. Pinili ni Carter na manatili, halos magkaiba na nangyari kay Carter sa Captain America, The First Avenger, kung saan siya ay nag-antabay. Pero sa episode na ito, siya ay nag-antay at katabi nila ang isang Hydra assassin na may dalang bomba. Matapos nun, nabaril si Colonel Phillips sanhi ng kanyang pagkamatay. Nabaril din si Steve pero nakaligtas at hanggang sa binaril ni Peggy ang assassin. Hanggang sa napilitan si Peggy na siya ang pumasok sa chamber, tulad rin ng nangyari kay Steve sa pelikula. Narito rin si Colonel Flynn na binusesa ni Bradley Whitford. Dito naman pinatasik ni Peggy ang isang punching bag, tulad rin ng ginawa ni Steve Rogers. At napunta tayo sa simbahan ng Tonsberg, Norway, katulad rin ng eksena sa pelikula. Ganon rin ang pagdating ni Smith sakay ng Hydra Roadster. Ang nagboses kay Smith o Red Skull ay si Ross Mark I. Siya rin ang gumanap sa live-action Red Skull sa Avengers Infinity War at Endgame. Alam naman natin na obsessed si Red Skull sa Tesseract. Pero mas nalaman natin dito ang mas malawak na plano ni Red Skull. Hindi lang niya sasakupin ang buong mundo kundi ang buong kalawakan sa pamamagitan nitong napakaraming galamay. Kasi sa pelikula, naglaho si Red Skull at napunta sa kalawakan pero dito namatay siya sa kinalalagyan niya. Pinag-aralan naman ni Peggy, Howard at Colonel Flynn ang Tesseract. Nakita natin itong Italian line na ang ibig sabihin, the hypercube in the true shape of the Space Stone. Binigyan naman ni Howard si Carter ng masusuot at ang sarili niyang shield na may tatak ng Union Jack, hindi tulad ng kay Captain America. At nagsimula ng umaksyon si Carter para pigilan si Arnim Zola at nakinig natin ang kanyang theme music dito. Matapos ang gulo ay dinala niya ang Tesseract at ginamit naman ito ni Howard para paganahin ang Hydra Stomper para kay Steve. Niligtas ni Carter ang ilan sa mga kasama nila sakay ng isang motor habang iniligay niya ang shield sa kanyang harapan parang si Steve Rogers. Nakita rin natin dito ang Howling Commandos tulad ni Dum-Dum Dugan na binusesan rin ni Neil MacDonald. Nandoon rin si Jameson Camary as Falsworth, Gabby Jones, Jack Donny A, Jim Merida at si Bucky Barnes na binusesan ni Sebastian Stan. May ilang familiar shot dito. Dumating naman si Steve sakay ng isang Hydra Stomper. Sinabi naman ito ni Steve, which is kabaligtaran sa pelikula.
bumalik naman tayo sa aksyon. Nakita rin natin itong misyon sa train. Tulad rin ng nasa pelikula. At muntik na ditong mahulog si Bucky, hindi tulad ng nasa pelikula. Balik naman tayo kay Zola, na minusaysan rin ni Toby Jones. At pinilit ni Carter na sabihin ni Zola kung saan nagtatago si Red Skull. Heto naman si Red Skull at ang Tesseract para buksan ang portal at lumabas itong napakaraming galamay. Walang nabanggit dito kung ano ang tawag nila dito pero maaari isa ito sa mga halimaw mula sa isang multiversal realm gaya ng many angle ones. At para matapos ang gulo, pinilit ni Carter na pigilan ng halimaw at pumasok rin siya at lumabas siya sa kasalukuyan at nakita niya si Nick Fury at Clint Barton. Well, more Captain Carter to come. Just comment your thoughts down below. I also do a custom shoutout. Just like and share. Hit that subscribe button. See you streamers on the next episode.